Attorney G, may advice po ba kayo on how to handle objections sa sales? Ganito ko usually mag-handle ng objections ng mga kliyente ko. Unang-una, isolate the objections. Alamin mo muna kung bukod doon sa objection niya, meron pa bang iba o wala na. At simple lang ang ginagawa ko dito. Tinatanong ko lang ng diretsa. Pangalawa, once you've isolated the problem, kailangan mo na ngayon i-isolate kung sino talaga ang decision maker. Dahil kadalasan, kung sino ang initial na kausap natin, hindi siya ang magdedesisyon kung kukunin ba ang produkto o serbisyo mo o hindi. At ang diskarte ko dito, again, direct to the point. Kung hindi pa kasama sa meeting ang decision maker, I suggest mag-reschedule ka na lang ng meeting at humingi ka ng meeting sa taong yun mismo. So once na-isolate mo ng problema at na-isolate mo ng decision maker, ang objection yan, papalo na lang sa isa sa dalawa. Number 1, objection sa price, at number 2, objection sa timing. Kung ang objection ng kliyente nyo ay ang presyo, I would suggest huwag nyo kaagad bababaan ang presyo ninyo. Mag-focus muna kayo kung paano nyo itataas ang value ng produkto ninyo as against the price. Kung mas marami kang added value na maipipresent, mas bababa ang presyo ng produkto o serbisyo mo sa paningin ng mga kliyente mo. At kung ang problema naman ng timing, huwag ka kaagad susuko. Instead, create the urgency para yung timing nila medyo bumilis at pumasok doon sa timing mo. Ang pinakasusi ng pag-handle ng objection is not to sound desperate. You have to allow your product or services to speak for themselves. Kasi kung talagang maganda ang produkto o serbisyo mo, magkukusa ang mga kliyenteng pupunta sa'yo. Jillian!